Good morning uli mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? July 4, 2024, araw po ng Huwebes. Tayo ay magbigay ng maikling update dito sa ating tanim na cucumber dito sa harap ng ating bahay. Okay, pakita natin yung ating day 21. So dun po sa ating mga previous videos ay ibinahagi ko sa inyo yung ating planting since at seed sowing po nitong ating dalawang batch ng pipino. Actually ito pong nauna ay nasa 150 plus na puno, composed of 2 varieties, no. Yung isa, ito po yung no new seeds, boom, sablay. Okay, ito po yung MacArthur, medyo okay. So ito pong MacArthur ay sa ngayon ay 21 days na siya since seed sprouting. And then yun naman pong ating pipino sa kabila, which is yung Solen F1 ng East West po, ano, ay nasa 17 days. Okay, 17 days na po yan, 16 or 17 days. 5 araw lang po ang ang pagitan po nitong dalawang to, no. 5 araw lang ang pagitan. So ito, kapag after 5 days magiging ganito na po siya. So balik tayo dito muna sa unang batch at ibahagi natin saan tayo natapos last video. Kung babalikan nyo po yung last update ko, wala pa pong balag dito, nakapaglagay na tayo ng balag. So ang ginamit ko lang po ay bukawi, yung pong dulo-dulo ng bukawi para mas mura, saka yung mga tira kong bukawi last cropping, ayun, yung mga puti. Then banana twine. So dito sa banana twine, ang ginamit ko sa taas ay 3-ply. Kung meron po kayong 3-ply, yung po gamitin niyo. Then sa pangalawa ay 2-ply, okay na. So saka sa baba. So magkaibang trellising type po yung in-apply ko rito. Dito sa ating unang batch ay straight lang, vertical and horizontal, and inipit-ipit ko lang yung straw. Pero makikita po ninyo, tatlo po yung niyan. Tatlo yung level muna. Lagay ka muna sa ilalim, din sa gitna, din sa taas. Tapos isa-isa bawat puno. So dito medyo matrabaho po ito. Itong ganitong type of trellising, kasi ang objective po nito, ma-make sure na ma-manage ko yung mga vine. So ang aking application dito ay 1 plant, 1 vine lang tayo, 1 branch lang tayo. Yun lang i-maintain natin hanggang taas. Okay, so may nag-PM po kasi sa akin na gumawa ako ng video, ng more detailed video ng ating pagbabalag para magkaroon sila ng idea. So ito yung mga version ng pagbabalag, no, na ginagawa ko rito. So unahin natin dito sa baba. Okay, so ito po ay A-type bukawi. So every 1, 2, 3 po, every 6 na puno lalagay po ako ng bukawi. And then ang una kong ginagawa dyan, lagay ako ng 3-ply sa taas. So bakit 3-ply yung inilagay nating sa taas, inilagay nating tali? Kasi po dito ang magiging puwersado po ito pagdating ng bungahan na. So hihilahin po yan. Kadalasan sa farm na po yan, nalalagot, no. Kaya mas maganda na po na maglagay po kayo ng makapal na tali po sa taas. Kung meron po kayong kawad, okay rin po yun. Kaya lang medyo mas mahal po yun, medyo costly. And sa gitna 2-ply din, sa baba 2-ply din. In this case wala na, kasi akong 2-ply, kaya ang ginamit ko na sa baba is straw, which okay lang din naman. Okay, and then afterwards, no, after nung inilagay kong guide ay naglalagay ako ng mga straw pababa. So makikita po ninyo dito isang puno yan. Isang straw lang, iniikot ko lang siya dyan. Kaya yung mga tendrils niya o kaya yung mga balbas niya, inaalis ko po yun. Okay, saka yung inalis ko rin yung mga cotyledons niya rito para mag-focus yung pagkain niya, yung nutrients niya dito sa pagpapaakyat. Kasi ang goal ko dito guys, mapaakyat hanggang taas yung ating halaman muna. So lahat po ng branches na lalabas po dyan ay aalisin ko. So yun po yung way ng pagtatanim ko rito sa loob ng greenhouse. Siyempre sa open field, iba po yung farm practice doon dahil maramihan na po yun. Medyo mahirap ng gawan ng ganito na titingnan isa-isa. Pero since dito, konti lang naman po yung ating tanim, kaya natin i-handle yung ganong task. Okay? So every morning, bago magdilig or pagkadilig, yun ang ginagawa ko. So inaalis ko na po to, yan. Sa 21 days, dapat po walang ganyan. Yan. Alisin nyo po to kasi malakas pong kumuha ng energy yan. Yan, inaalis ko yan. Then, since aalisin natin yung mga balbas niya, tayo magga-guide isa-isa sa kanya. Yan. So yun yung ating daily routine dito. Ayan. Same lang din naman ng daily routine natin last time.
Dun sa mga naka-tune in sa ating YouTube before, makita nyo naman yung ginawa nating pag-aalaga. Pareho lang din naman ang ginamit natin. Sa pataba, nakakatatlong pataba na ako rito. And drenching na po yung ginagawa ko rito. And siguro susunod na pataba ay magka-granule po tayo. Okay, wala pong masyadong spray. Hindi pa po ako nag-i-spray, pero marami akong nakikitang lilipad-lipad na mga white flies. Okay? Saka ano yun? Orange cucumber beetle, yon. So ito yung situation ng ating no new seeds, no. Yung gawing dulo medyo sablay, pero ito medyo bumabawi naman. Yan po yung 21 days niya. Okay? So move po tayo rito. So okay na po tayo rito sa sa A-type branch. Yan yung method ng A-type. Then ito naman yung H-type. So same pa rin. Makita po ninyo, hindi ko lang pinagsasalubong yung bukawi. Okay, ito yung isang version. Pag ganon, lagay ka sa taas, lagay ka sa gitna, then lagay ka sa baba, tinitali mo. Hindi siya tinatali sa puno. Actually, tinatali ko sa dahon yan. Ayun, oh. Sa dahon ko lang nilagay yung mga sobrang straw para hindi mabali kung humangin. Doon sa dahon nyo ibubuhol. Ayun. Then dyan na siya iikot-ikot. Okay? Ito po yung araw-araw na gagawing task. Iikot-ikot po siya. So pagbisita mo, tingnan mo yung pipino. Then habang tinitingnan mo kung merong mga balbas na tumutubo, i-guide mo na rin. Pag ano, no? Oh. I-guide mo na siya. So yan. So walang problema naman diyan. Oh, yan katulad nito, maakit na siya. So yan ang magiging basis natin kung ano-anong activity ang susunod nating gagawin. So, yan po yung ating batch 1. Now, punta tayo dito sa ating 17 days ba to? Kung 21 days ito, 21 minus 5, 16 days, no? 16 days pala mga kaibigan. So, ito po yung 16 days. Dito, iba yung ginamit nating pagbabalag. Kasi, ang tanim ko na rito ay dalawang buto per hole. Kaya makita po ninyo, look closer. O, dalawa po, ayan, dalawa. Okay? Hindi pa po ako nag-aalis ng cotyledons, baka bukas na ako magtanggal. Then yung imbalbas niya, dapat mag-alis na rin tayo. Okay, dapat alisin na rin po ito para ma-guide natin mano-mano rito. So ito pong dalawa na to, magba-branch po siya rito. So isang branch lang isa. Yan, paikot siya. Paikot. Kasi bago mamunga, dapat po andito na tayo, nakakapit siya rito hanggang sa taas. Okay? So yung nag-PM sa akin yung paano ba yung style ng yung paglalagay ng balag dyan. So ito na po yung detailed video niya. Medyo mainit doon. So dito tayo magbi-video. So ayan lang siya. Every 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, every pito, 6 to 7 plants, naglagay ako ng bukawi. Okay? And then pagkalagay ko ng bukawi, either pwede mo siyang EA or pwede mo siyang EH. So dito, since 2 holes ang ginawa ko rito, ay naka-H lang ako. Pero pwede mo pagsalubungin sa taas yan, katulad nung ginawa ko nila doon. So check mo na lang. So tapos niyan, naglagay ako ng tali sa taas, pinakadulo. Ang ilalagay mong tali sa taas ay 3-ply at least, kasi pag may bunga na po yan, pwerasado po yan, hihilahin niya pababa. Then lagay ka sa gitna, then lagay ka sa pinakababa. So dito. So tatlong elevation lang. Yan. So after nun, ang susunod mong gagawin ay tali. Sinulid po ang gamit namin para mabilis. Okay? Sinulid, halos wala pa ako masyadong naubos dito. 1/4 lang yata. 100 plus lang naman yun. 120 pesos lang naman yun. So napakatipid. So ganito po yung ginagamit ko. Yan. Napanggawa ng ng balag niya. Yan, nilalala ko lang pa-X lang. Okay, cross pala lang ako nagko-cross stitch. Cross pattern. Nakikita niyo yung yung sa Shopee yung parang net na binibili na cucumber, o parang ganoon lang din to. Naggawa lang ako rito ng pattern, din binalag ko lang siya mano-mano. So mabilis lang din namang gawin. Natapos ko naman itong ating guide ng maayos. Yan, okay naman. Ang tip ko lang sa inyo guys, isagad nyo na sa ilalim. Pag nalagay kasi kayo dito po sa sa bottom na na guide, 2-ply na banana twine, isagad nyo na. Kasi pag naggawa po kayo ng stitch dito na pattern, hihilahin niya po yan eh. Hihilahin niya to, kaya ang mangyayari, tataas ng konti. Okay, cross lang siya. Dito, pasok doon. Then dito, ganoon sa baba, ikot-ikot lang. Ganoon, tapatan mo lang yung halaman. Then pag nakapunta ka hanggang sa dulo,
gawa ka naman sa kabila, hanggang sa maging ganito na po yung itsura niya. Okay, so yun lang naman po yung ano, yung wala naman pong complicated dito sa style ng pagbabalag na to. Ganito po yung ginagamit namin sa mga pepino namin sa bukid, sa maramihan tanim. Is okay naman siya, hindi naman siya napupiglat, napipigtas. So may concern po yung ibang napag-sharean ko na mas okay daw yung straw kung yun ang gagamitin. Eh ako kasi mahirap pong gamitin yun. Hindi po ganito magiging yari nun. Yung straw po or yung mga parang ganun sa kulay blue yung ginagamit sa palaya, pwede po ganun straight. Pero pag ganito mahihirapan po kayong mag-ikot-ikot kasi hindi nyo po yun mabibinat ng gusto. Mahirap po siya, hindi po siya flexible. Hindi rin naman po madaling malagot ito guys. No, kasi ang purpose lang naman nito ay gapangan niya at dito siya kakapit. So importante itong pangalawa at yung pangatlo. So kung gusto mo, pwede nyo pong gawing apatan to kung inaasahan nyo na maraming bunga. Kasi as long as marami pong horizontal line, mas magandang support po sa inyong tanim. So yun, hindi rin naman niya nakakasugat ng daliri dahil niikot-ikot mo lang. Okay, so ang ginawa ko pa dito so yun po yung yun po yung sagot, malinaw ba or lalong nalito dun sa ating pagpapaliwanag ng kung paano yung method ng ating pagbabalag dyan. So ito yung H-type, okay? Yun namang A-type ay pwedeng ganito rin ang gawin ninyo. Sa farm kasi, ang ginagawa namin dun is ganito yung gamit na sinulid, pero A-type. Ganyan, oh. Yan po yung sinasabi kong A-type. Oh, yan. Tinatalian po sa taas, pinagsalubong yung dalawang bukaw. Mas matag po to, mas tawag doon, mas naglalaban-laban siya. Okay. Pero sa halip na isa-isa, pa-cross din. Pwede rin pa-cross na gano'n. Yung gano'n sa style ng pagbabalag ko doon. Pwede pong gano'n yung gawin ninyo. Okay, nasa diskarte nyo po yan. Okay. So yun. Yun po yung situation. And ito po ang itsura ng ating 16-day-old na pipino. Yan. So, naglagay na rin ako ng trench sa gitna kasi pag nagdidilig ako rito mano-mano, katulad nun, umaagos po, no? Umaagos yung tubig. So, dito, naglagay ako sa gitna, binungkal ko para aeration na rin po sa ating pipino. So, pag nagdidilig ako diyan ko na lang tinatapat. Pinupuno ko lang yung gitna na to. Ito po yung gitna, oh. Yan. Yung gitna na yan, pinupuno ko lang para mas makapag-absorb ng tubig. So, yan po itsura ng ating pipino. Medyo light green po itong ating pipino, no? Parang kulang na siya sa nitrogen. Kaya bukas maglalagay na ako rito ng magdadrench puli ako, papataba puli ako. Okay? And then magtatanggal, hindi ko na po aalisin ito. In this case kasi kailangan pong kumapit muna siya sa mga sinulid. Pagdating po niya rito, saka na lang po ako mag-aalis. Okay, saka aalisin ko na rin yung mga cotyledons niya. Ano ba yung cotyledons? Kasi ito po, itong nasa ilalim na yun, oh, yun. Yan, kailangan na pong alisin natin. O, yung mga ganito po, alisin na. Yan, no, para dun na sa mga bagong dahon, mapunta yung energy. Kasi kumukonsumo po ng yan, ng tabayan, kumakain pa ng tabayan. So, sa halip na dyan mapunta, dun natin ipunta sa dahon. O, more on nutrient management tayo. Yan. Insekto, ayun, leaf miner, pero hindi naman ganun kadami, no? Kaya hindi pa ako nag-i-spray, hindi man siya ganun ka-infested. So okay lang yan, yakang-yaka ng halaman yan. So ang key dito ay kung manageable naman yung pest, hindi naman ganun kadami, wag ka na mag-spray kasi sayang lang din. Sayang lang yung yung gagawin nating mag-spray. White flies, yan, paano mag-check ng white flies? Tingnan nyo kung may lilipad-lipad. Tingnan nyo yung mga talbos kung may butas-butas, mga dahon kung may chewing insect. At pag wala naman, good to go tayo. So condition ng ating tanim so far ay okay, 80% to 90% naman ay maganda. And ito pala ang pinag-iisipan ko kung itutuloy kong tiga-tigalawa isang hole. Para kasing every time na umiikot ako rito, parang gusto kong gawing isahan lang, parang ganun sa kabila. No, one branch, one hole lang tayo dito kasi dalawa. So ang key kasi ang iniisip ko kasi since maliit po yung space natin, nasa 336 po na puno ito, parang kukunti yung maitatanim ko.
No, samantalang kung magtatanim po ako ng dalawa, yung first few weeks ng harvest niya, marami po ako maani, agad madodouble ko yung aking production. Okay, so tingnan natin kung kaya i-maintain. So siguro magdadagdag na lang ako ng pataba para masustain natin yung ganyan na heavy or high intensive yung planting. So dito naman sa kabila, dito sa isang to, baka magbabawas na lang ako rito ng isa para meron tayong control. I mean, may comparison tayo kung pag dinalawa pa natin or inisa natin, ano yung magiging resulta ng bunga niya. Okay, para madaling i-compare. No. So yun lang ang ating update so far dito sa ating pipino. Ika 16 days. Pangatlong fertilizer ko na yata rito. Drenching lang, saka yung maliit, konting apply lang na fertilizer. And mag-apply po uli ako rito ng drench method na fertilization bukas. So sa pagpapatubig, pagdidilig, mano-mano po ako nagdidilig dito tuwing hapon. Hindi ko po nilagay yung drip lines. Ayun, yung drip lines nasa sulok. Hindi ko po i-install kasi gusto kong ma-feel, gusto kong ma-experience yung usual, yung ano ba yung common, yung traditional way, traditional method, no, na yung common na pinapractice sa farm. Ganyan, wala naman silang drip doon, binamano-mano dilig lang nila doon, or yung iba naman flooding. So yan guys, yung ating pipino. Tapos nung nagbalag, yan, 172 yung isang rolyo ng ganito. Yun namang banana twine 160 plus, 170 plus. Ito namang bukawi, nakabili ako ng tigo 120 per bundle. One bundle ay 20 piraso, no? Dulo-dulo kasi ito, medyo payat to, ayan, no? Pero kung yung matataba, nasa 200 plus po yun. 190 to 200 po yung halaga nun, 9 feet. Okay, so yun lang so far. 21 days. Meron pa tayong 2 weeks, no, para mag first harvest. So ito, 2 weeks to, harvest na yan. Ano na yun, gumagapang na. So hindi muna na natin pagbubungahin yan, no? Kailangan sumabay siya doon. So yun naman, mag-aalis lang ako doon ng mga balbas-balbas. Baka sa isang araw na kasi may lakad po ako ngayong araw. Alright, so yan po yung update sa ating pipino. Okay, medyo matagal tong video ko 17 minutes na. Pagdating naman sa manok, guys, manok natin week 23 na po tayo. Nasa naka 95% production na po tayo, guys. Ayun, nangingitlog pa sila, ayun yung mga itlog nila. Yung size ng egg, tingnan natin. Hello, yan. Yan. Gaano kalaki yung size? O yan siya. Medium siguro. Meron na rin tayong large. Papalaki na po yung ng ating mga manok, itlog ng ating manok. At ang kanilang production ay nag 95% na po tayo diyan. At week 23, guys. Vitality, survival, wala naman tayo nakikitang sakit. Kompleto pa naman po yung ating manok. Okay, ang occurrence lang po dito, guys, ay yung bullying, no? May mga cases na may nambubuli dyan, kaya yung isa parang nangingitim na yung mukha niya, katutukan ng mga katabing mga kapitbahay niya. Okay, medyo mainit po kasi dito, Ayan ang temperature natin ngayon, 34 degrees. Humidity is ayan, 20 ang humidity. Okay, so yun, yan po ay tinatabon ko lang dyan sa ipot ng manok. So ngayon kasi hindi ko tinabunan dahil naglagay ako ng bait dyan sa mga ipot ng manok para yung dadapo dyan ay nalangaw ay madeds. Okay, sa kapag naitlogan nila yan, madeds din yung kanilang mga larva kasi nag-spray po ako dyan ng larvicide, yung Molt-X, saka yung bait natin yung Agita, saka Akita. Yan. So para pag dumapo sila dyan, kinain nila yung yung bait natin, madeds din sila, way of controlling yung ating mga flies. So yan po ang challenge sa may alagang manok. Kasi yung kanilang wrappings ay nakaka-attract po talaga sa kanila.
So maiipon po rito yung mga langaw, kahit na hindi langaw na galing diyan, talaga pong sa atin maiipon. Kaya kailangan ang tamang pagkontrol. So paano natin kinokontrol? So dapat po ay ilagay na sa sako or ilagay sa plastic every 3 days. Ako kasi sa plastic ko ilalagay para hindi sila makawala. Kasi po yung mga itlog dyan, mga initlog ng mga langaw dyan, mas mabilis pong dumami yan pag marami pagkain. Since bountiful yung kanilang pagkain dyan, kailangan ma-trap natin sila. Okay, mailagay natin sila doon ng 30 days. Nang sa ganun, no? Kahit lumabas sila sa kanilang stage ng production stage cycle nila, matatrap sila doon sa loob ng plastic. Okay, so yun. Yun po yung ating manok. And hindi pa po tapos yung ating ginagawang kulungan sa kabilang bukid. Kaya dyan muna sila. Temporary lang naman po sila dyan. Kaya stay lang po tayo mga kaibigan. So yun po yung update sa ating manok at sa ating pipino. And mamaya baka pagpunta ko sa farm, baka mabigyan ko rin kayo ng update sa mga sultan natin na tanim at yung project natin sa ating farm. So yun lang po. Maraming salamat. Magkita po tayo muli sa susunod nating video progress report dito sa ating garden. Mag-ingat po kayong lahat. Bye bye.